Live po tayo ngayon. Magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat ng dako, ng buong mundo at sa buong Pilipinas. Kumusta po ang inyong bagong taon? Kumusta ang nagdaan na pagpapalit ng 2021 sa 2022? Bagong taon na po tayo at sana hindi po tayo magpatuloy bagkus magbagong taon, magbagong buhay, bagong pag-asa at bagong hinaharap. Mag-umpisa po tayong muli sa ating pananampalataya ng ayon sa kaluguran ng Panginoon. Sana po ay okay po kayong lahat at kung mayroon man pong mga karamdaman, ang Lord po ay kasama nyo at kayo ay may bibigyan ng kagalingan. Ngayon po, mag-umpisa muna po tayo sa ating pambungad na panalangin. Hallelujah, Lord. We praise you. We glorify you, Panginoon. We magnify your Lord. We magnify your name, O God. Kayo po ay tinataas namin sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyong biyaya at grasya at habag, sa inyong dakilang pag-ibig, Panginoon. Lord, kung sa sarili lang po namin, wala po kaming kakayanan, na ikaw ay papurihan, ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan, O God. Subalit alam po namin na sa mga gawaing ito kasama ka namin, Panginoon. Kaya kami, Lord, ay binibigyan mo ng karunungan at katalinuhan upang masamba ka, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Dalangin namin, Lord, na patuloy mo po kaming patawarin, Lord, sa lahat ng mga kasalanan na nagagawa namin sa araw-araw, Panginoon. Wala po kaming karapatan, Panginoon. Hindi po kami, Panginoon, kalugod-lugod sa inyong Panginoon, sa inyong paningin. Subalit, sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, Panginoon, kami po ay naging malinis at naging kaaya-aya sa inyong paningin, Panginoon, ng walang bahid karumihan, dahil kami po, Lord, ay nilinis mo, God. Lord, sa umagang ito, Panginoon, nawa ay kayo po ang maitaas sa aming panalanginan, O God. Marami man po kami mga pinagdaanan ng 2021, Panginoon. Subalit alam po namin sa mga pinagdaanan ito, mga karamdaman, mga kakulangan, mga kawalan ng trabaho, Panginoon, mga trials, mga pagsubok na dinaanan namin, O God. Alam po namin na kasama ka, Panginoon. Kaya ngayong 2021, Panginoon, tulungan mo po kami na magkaroon ng buhay na binago, buhay na may pag-asa, buhay na kayo ang nangunguna, Lord. Sabi mo nga po, Panginoon, sa inyong salita sa 2 Corinthians 5:12, O God, all things has passed away. Behold, the new has come, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, nakalimutan na po namin ang lahat ng mga hindi kalugod-lugod na pangyayari sa aming buhay. Hindi po kami magpapatuloy kundi kang buhay, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Panginoon. Sabi mo nga po, Panginoon, lahat ng bagay ng aming gagawin, kami man ay kumakain o inuman, gawin namin ito, Panginoon, sa ikalulugod mo, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pangako mo na kami, Panginoon, ay bibigyan mo ng buhay na ganap at kasiyasiya, Panginoon, na kasama ka namin, O God. Ano man po ang aming mga pagsubok na dinaranasan, alam po namin sa mga kahinaan na to, kayo ang aming kalakasan. Sa mga karamdaman, kayo ang aming kagalingan. Sa mga panghihina namin, sa mga kakulangan namin, kayo ang nagpupuno, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na patuloy na bigyan mo kami ng strength, Panginoon, upang ang lahat ay mapagtagumpayan namin. Natapos namin ang 2021, Panginoon. This coming 2022, O God, kami, Panginoon, ay babangon at magtitiwala sa iyo, may pag-asa na malalampasan namin ang lahat ng mga pinagdaanan namin ng mga nakaraan, Panginoon. Magkakaroon ang bawat isa ng binago mong buhay, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Tinadalangin po namin ang aming mga aawit, tutugtog, Panginoon, na kayo po ang maparangalan sa buhay nila, O God. Sa lahat po ng gagawin namin sa aming pastor, Panginoon, maraming salamat sa karunungan at katalinuhan niya na patuloy mo siyang ginagamit sa ikalalago ng inyong iglesia, O God. Sa mga manonood po, makikinig sa umagang ito, pagpalain niyo po sila at bigyan ng spiritual ears, Panginoon, ang mapakikinggan nila ng mga salita mo ay magiging gabay nila sa araw-araw, Panginoon. Kayo po ang maitaas. Ito po ang aming samot dalangin na may pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Ngayon po dako na tayo sa ating awitan at kakaibang tawag, di maipaliwanag. Sa puso ay umaapaw, kaligayahan di ko maisalarawan. Di na mapipigil ang damdamin, ito ang nais kong gawin. Ang magpuri sa'yo ng buong puso ko, at magdiwag sa kabutihan mo. Mag-alay na sigaw, lumatag sumigaw, o Panginoon, ito ang nais ko. Ang awitin kita sa aking pagsamba, at sa tuwing luwalhatiin ka. Magpakailanman may di mawalay sa'yo, o Panginoon, ito ang nais ko. Kakaibang tawag, di maipaliwanag. Sa puso ay umaapaw, kaligayahan di ko maisalarawan. Di na mapipigil ang damdamin, ito ang nais kong gawin. Ang magpuri sa'yo ng buong puso ko, at magdiwag sa kabutihan mo. Mag-alay na sayaw, lumatag sumigaw, o Panginoon, ito ang nais ko. Ang awitan kita sa aking pagsamba, at sa tuwin ay luwalhatiin ka. Magpakailan pa may di mawalay sa'yo, o Panginoon, ito ang nais ko.
Pagsikat ng araw, pagmamahal mo'y tama sa ilalim ng init ng iyong mga kamay. Ano bang pagsubok o hamon ng mundo, hindi mahiwalay sa pag-ibig mo. Kung mahina man minsan, alam kong ikaw ang sandigan. Pag-ibig mo, Natasan mo, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo, kailangan mo. sa Kaya mo, ako'y nabago. Higit sa kailangan ko, Panginoon. kay buti mo. Paglipas ng araw, liwanag mo'y tanglaw. Sa bawat kilos mo ako ang nasa isipan. Kung mahina man minsan, alam kong ikaw ang sandigan. Pag-ibig mo, kalakasan mo, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo, kailangan mo. Sa biyaya mo, ako'y nabago. Higit sa kailangan ko, Panginoon. Kay buti mo, sa pagdating ng umaga, pag-ibig mo ang nakikita. Kay ganda, kay ganda, sa bawat araw may pag-asa, sa iyong gawa ay umaasa. Kay ganda, Pag-ibig mo, kalakasan mo, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo, kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago. Higit sa kailangan ko, Panginoon. kay buti mo. Kay buti mo. Kay buti mo. Ayan, thank you Lord sa napaka mapagpalang awitan natin sa umagang ito. Ngayon naman po ay hihanda natin ang ating mga spiritual eyes at spiritual ears para mapakinggan po natin ang salita ng Panginoon na ihahatid ng ating senior pastor na si Pastor Archie Rezos. Maraming salamat sa iyo, Sister Emmy, sa
Diyos po ang kapurihan, gayon din naman po kay kapatid na Charles at saka kay Sister Jean Lady sa paghahatid po ng mga awitin at pamumuno po para masimulan po ang atin pong mga banal na gawain po. Tayo po ngayon ay bumabati sa lahat ng mga kapatiran po natin. Kung kayo man po ay nasa US, isang manigong bagong taon po. Lahat ng kapatid po natin na nasa Canada po, at gayon din po sa iba't ibang dako po ng bansang Pilipinas po, mula po Luzon, Visayas, and Mindanao, sa karatig pook po ng Marikina, at gayon din po sa lahat ng naririto po sa Marikina at nasa Quezon City po ngayon. Sumainyo po ang kapayapaan at ang patuloy na pagdaloy po ng pagpapala ng ating Ama. Tayo po ngayon ay live na naka-broadcast po, kaya tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos at nababati po natin ng live ang mga kapatid po, saan man dako po sila na mundo naroroon. Pagpalain nawa po kayo, kapatid na Doming, at magandang blessing po ang ipagkaloob sa inyo ng ating Panginoon. Kina Crisel, kay Charles, magandang umaga po sa inyo. Sister Samantha, Sister Jean Cariaga po, pagpalain din po kayo, mapagpalang araw din sa inyo. Sister Alice po, kay kapatid na Danny, saan man kayo naroroon, patuloy sumainyong kapayapaan ng ating Panginoon. Kay Sister Myla, kay Lizette po, kay kapatid na Elvira, sumainyo lahat ang blessings ng Panginoon. Gayon din po kay Jean, maraming salamat po sa Panginoon. Kay Sister Menchi, gayon din naman po kay kapatid na Augusto Luklukan, pagpalain po kayo at saka po ang buong sambahayan nyo. Gayon din si kapatid na Minda, si Mima po, patuloy na kagalingan, pag-iingat po ng Diyos sa inyo. Si kapatid na Maricel po, at gayon din naman po ang atin pong kapatid na si Aster, at si kapatid na Elvira, at saka si Brother Glenn. Kamusta po kayo dyan sa Vietnam? Purihin po ang Panginoong Diyos. Kaya talagang isang mapagpalang umaga po na tayo po ay patuloy na biniyayaan ng Panginoong Diyos ng panibagong buhay. It's a new year para i-celebrate natin at magkaroon po tayo ng panibagong paglakad po sa atin pong Diyos na buhay. At ito po ay napakagandang umaga at pagkakataon na tayo po ay magkaroon na po ng panibagong buhay po at panibagong kalakasan po na nagmumula sa atin pong dakilang Ama. Kaya huwag po nating kakalimutan, it's the first Sunday po at ito pong unang linggo po ng 2022 at ang unang linggo po ng buwan ng Enero ay isang pagkakataon para po alalahanin natin ang banal na hapunan ng ating Panginoon. Kaya inaanyayahan ko po kayo na magdala po kayo ng kapiraso po na tinapay o biskwit, at gayon din po ang iinumin natin sa saro, dahil mamaya po ay aalalahanin po natin ang banal na hapunan sa pamagitan po ng breaking of the bread at drinking from the cup po, na ito po ay isang bagay na nakalulugod sa ating Panginoon. Kaya saan man kayo dako naroroon, nawa po ay pinagpala kayo ng Panginoong Diyos. Tayo po ay magsilbi na sa ating Panginoon. Huwag na ho tayong magpatumpik-tumpik, mga kapatid, at patuloy ialay na po natin ang ating buhay sa Kanya, kasi alam niyo po, we are running short of time. Hindi po natin hawak ang buhay natin, at mga kapatid, paulit-ulit po natin na itinuturo po ang talinhaga ng 10 dalaga, na gaya po ng 5 po, hindi sila naghanda. Maging matalino po tayo noon pong katulad ng 50 dalaga na sila po ay nagdala ng langis, sila po ay nagdala po ng kanilang ilawan, kaya po sila ay nakapasok sa tahanan at hindi po sila nasarahan ng pintuan. Mga kapatid, ang pagdating po ni Jesus ay napakalapit na. Maging for 2022 po, ang aming panalangin po sa inyo ay magkaroon kayo ng mahabang buhay at patuloy na pag-iingat sa inyong kalusugan. Ngunit sa kabila ng lahat ng bagay na ito, ang Diyos pa rin ho ang may hawak at mayroon pong desisyon kung ano po ang nais niya sa atin, kung tayo po ay bibigyan niya ng pagpapala o hindi po ay nasasang-ayon po sa kanya pong kalooban. Kaya sana po, mga kapatid, wag na po tayong magpatumpik-tumpik, patuloy po tayo na madama natin ang lahat po ng mga kalwalhatian po at pag-iingat po na binibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya Merry Christmas po at Happy New Year po, belated sa ating kapatid na Nelia at saka po si kapatid na Bioli. Gayon din naman po ang atin pong kapatid na si Lisa Palomar po. Kamusta po kayo? Alam niyo po ay huwag kayong mag-alala, kapatid, kahit na negative po ang mga balita na naman na inyo pong naririnig po.
hindi tayo natitinag sa lahat ng mga balita po na yan sapagkat alam natin ang Diyos po ay buhay. At ang Diyos po ay napakabuti at lagi-lagi po siyang napakabuti sa buhay po ng bawat isa. Kaya huwag kayong mag-aalala kapatid sapagkat ano man ho yung mga masasaklap na mga pangyayari, dumadami po ang infected ng COVID po ngayon. Ako po ay positibo na pagdating po mga kapatid ng buwan po ng Pebrero ay pabababain po ng ating Panginoong Diyos. Hindi pa rin nawawala ang ating panalangin po na tayo po ay magkakaroon po ng zero infection po one of these days kapatid po. Kaya lahat po yan, padating na po ang mga gamot, ang Paxlovid po na pag ininom po natin, ito po ay magbibigay ng kagalingan sa lahat na may makaramdaman po ng COVID at nagpo-procure na po ang pamahalaan. Ang mga gamot po at ang mga bakuna ay hindi po masama sapagkat yan po ay kaloob ng ating dakilang Ama. Kaya po, paano kaya tayo pagpapalain at pag-iingatan po ni Yahweh? How can God bless us and keep us? Kaya po yan ang isang bagay na nais ko pong i-share sa inyo sa pamamagitan po ng preaching na ito na tayo po sana ay lalong mas lumalim po sa atin pong mga pag-aaral po at mga pananalita po ng ating dakilang Ama. Gaya po ng ating tema po, tayo po ay nagpahayag ng pagbalik kay Yahweh 2022 po at nawa po tayo po ay lalong palakasin at bigyan po ng kagalakan ng Panginoon sa paglilingkod po sa Kanya. Mga kapatid, nais ko po sanang i-preach sa inyo ito pong mga pagpapala at pag-iingat na gagawin po ni Yahweh for 2022. Kaya gaya ng sinabi ko po, hindi po ako nangangamba, hindi po ako nagkakaroon ng anumang agam-agam dahil yan po iniwan ko na noon pong 2021 po ang mga worries and anxieties po. At ang panahon natin ngayon ay panahon po ng pagpapala at pag-iingat ni Yahweh, kaya wala po tayong dapat na ipangamba po. Ano man po ang kalalagayan natin ngayon, we are shielded by the mantle of protection coming from our God the Father po. Pero bago po natin simulan ang lahat ng mga pag-aaral na ito, tayo po muna ay dumako po sa banal na panalanginan po. Tayo po lahat ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, ang umaga na ito ay amin pong pinagkakaloob sa inyo. Sa pag-asa po, Panginoong Ama, na kami babalutin ng inyong maingat, mapagpala, mahabagin at maibigin ng mga kamay. Ano man ang mga nagawa naming pagkakamali, magsimula po, Panginoong Diyos, noong pong madaling araw kahapon hanggang sa kasalukuyan, at ang mga unconfessed sins pa po namin since 2021 po. Pakahugasan niyo po kami at pakabanalin po kami upang lahat po kami na narito ngayon, Panginoong Ama, ay mahugasan po sa lahat po ng mga naitanim na galit, hindi magagandang pananalita po, ang lahat ng mga kasinungalingan na mutawi sa aming bibig, at masasakit po na mga ipinahayag na salita laban sa aming kapwa. Kung meron pa ho kaming hinanaing laban po sa aming kapwa o sa mga taong nakasakit sa amin, isinusurrender po at binibigay namin ang lahat ng ito at patuloy kami po ay lumalapit sa inyo. Patuloy na humihingi po ng guidance at patnubay na maunawaan namin ang lahat ng aral na ito. Sa pagbalik po ni Yahweh 2022, patuloy niyo po kaming gabayan at patnubayan na kami po ay ma-shield ng inyong pong malabay na pakpak para sa lahat ng aming gagawin po, tagumpay po at magkaroon po ng banal na kalwalhatian po. Maging sa anumang aming gagawin po, ikaw ang makita po sa kalagitnaan ng lahat ng hinirang mong mananampalataya. Kaya sa umagang ito, patuloy kami nagtitiwala sa inyo. Ang aming pong faith ay pinagkakaloob namin po sa bawat dugo na tumigi sa krus ng Kalbaryo. Ang mataas na papuri, pagpapasalamat at pagdakila ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray po. Amen. Hallelujah. Naalala niyo pa po ba mga kapatid ang sinasabi po sa aklat ng Bilang doon po sa 6:24 hanggang 27 sapagkat yan po ang ating magiging memory verse po at gagawin natin habang tayo po ay nagbe-benediction ng lahat po ng tinutukoy doon. Yun pong pagbalik kay Yahweh 2022 po ay maganap po ng lubusan sa ating mga buhay. Kaya po simulan na po natin sa pagbabasa po ng banal na kasulatan po dito po sa aklat ng Bilang 6:24 hanggang 26. Ano ho ba ang sinasabi nito pong memory verse na binigay sa atin para po sa taon na ito in the book of Numbers chapter 6 verse 24 up to 26 po. Ganito po ang sabi ng Biblia. Pagpapalain ka o pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Hallelujah.
Ganito daw po ang sasambitin natin pag tayo po ay nagpagpagpala o ipinananalangin natin po ang ating mga kapatiran. Kaya 6 po na blessings ang tinutukoy po rito. Mapapansin nyo ho, may pagpapala, may pag-iingat, may kahabagan po, may pagsubaybay po, may paglingap po, at kapayapaan na binibigay po ni Yahweh. Opo, tama po yon. Ito po ay 6 na mahalagang pagpapala na makakamtan po natin sa atin pong tema na pagbalik kay Yahweh 2022. Kaya mga kapatid, uunahin po muna natin yung 2 mahalaga po na sinasabi po rito ng banal na kasulatan na tayo po ay pagpapalain at ingatan ni Yahweh. Sa English po, in the King James Version po, sa New International Version din po, ang sabi po dito, that may God bless us and keep us. Ano po ba ibig sabihin? That God will bless us and God will keep us. Ano? O pagpapalain nawa tayo at iingatan ni Yahweh. Alam niyo po kasi mga kapatid, kung gusto po natin ng blessings, we also have to work for it. Ibig sabihin po, ang lahat ng mga pagpapala na ito ay gantimpala ni Yahweh sa lahat po ng nagpupursige na makilala siya at maunawaan po ang kanyang mga salita. Hindi lamang po ang pagkakaunawa po natin, kung hindi ang marapat pong pagkakasatuparan po nito sa buhay po natin, ang mas lalo pong higit na pagpapalang tatamuhin po natin kung ito po ay makikita sa ating pang-araw-araw na buhay. At yung ingat po, ito po ay palagi naming ipinananalangin sa inyo, umaga at gabi po. May listahan po kami ng mga pangalan ninyo, ng mga pamilya po. At kung spare time namin po at walang ginagawa trabaho po, iniisa-isa po namin sa journal namin ang lahat ng mga kapatid po that God will put a mantle of protection or that God will put a hedge of protection for all of you para hindi po tayo magambala ng anuman pong mga biglaang kamatayan, mga sakit po, o kaya naman po ay anumang pong mga masasamang loob po, mga tukso at anuman pong pagkabagsak natin sa kasalanan. Opo, kaya po hinighlight natin sa kulay pula po ito. Napakahalaga po na tayo po ay pagpalain at ingatan ni Yahweh. Ang 4 pa na iba pong ipagkakaloob niya po sa atin, ang kahabagan po, yung mercy niya, yung pagsubaybay po, yung guidance niya, yung paglingap po, yung care po ng Panginoon po, at ang kapayapaan po, yung peace, no, na ipinapangako ni Yahweh para po sa 2022. Kaya nais ko pong talakayin po, ito pong 2 nauna po na mga pagpapala na pwede nating makamtan po kay Yahweh. Ito po ay ang pagpapala at ang ingat ni Yahweh. Kung tatanungin niyo po ako, Pastor, posible po ba na ang pagpapala at pag-iingat ni Yahweh ay kamtan po ng isang tao? Opo, posible po. Kaya nga po pinapapanalangin sa atin ito, kung tayo po mga kapatid ay lalakad sa kanyang katwiran, magkakaroon tayo ng blessings at magkakaroon po tayo ng pag-iingat mula po kay Yahweh. At sa umaga po na ito ay atin pong ipipreach sa inyo, ano po ba yung 4 na dapat gawin ng isang nananalig kay Kristo upang patuloy po bumuhos ang blessings po, bumuhos po magandang kalusugan natin at ang habag po natin mula sa Kanya. Kaya simulan na po natin mga kapatid po sa pamamagitan po ng mga aralin na ito na atin pong tatalakayin. Kaya po, unang-una po sa lahat, walang iba po kung hindi po ang atin pong pagkilala po sa ating Panginoong Diyos. Pagkilala sa Diyos sa lahat ng bahagi po ng ating buhay. Kung mapapansin nyo po ay naka-all caps po ang salitang lahat. Wala po na iiwan kung hindi kikilalanin po natin ang Diyos sa lahat ng bahagi po ng ating buhay. Ano po ba ang kalagayan ng Diyos sa buhay po natin na mahina, makasalanan, marumi at marupok po na tao? Basahin ko po sa inyo ang sabi po ng Malakyas, dito po sa Malakyas 3:17. Sabi po ng Book of Malachi, chapter 3, verse 17, at magiging akin sila, ang sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Purihin po ang Panginoong Diyos po. Alam niyo po, meron ako napanood na video sa YouTube po, yung mga iba't ibang ama po na sila po ay nailigtas nila ang kanilang mga anak sa tiyak na kapahamakan po. Meron po doon na sanggol po na tumutuloy sa hagdanan at nung siya po'y mahuhulog na, biglang dumating ang kanyang ama at sinalo po ang batang ito.
At gayon din naman po ang pagkakataon na may bata po na tatawid po sana ng kalsada at siya po'y hinatak ng kanyang ama at hindi siya nasagasaan. May pagkakataon din ho na napanood ako na ang bata po ay mababandian po ng mainit at kumukulo po na tubig mula po sa pagpapainit po. At ang nanay po yung saglit na umalis, nakita ng kanyang ama at imbis na po na ang bata po ay mabanlian po, no? Nailigtas niya ang kanyang anak po sa pamamagitan po ng pagharang niya sa mga mainit na tubig na maaring makabanli po sa balat ng kanyang anak. Ano po ang pinatutungkulan dito? Kung ang mga magulang nga ho o ang mga tatay po na pisikal ay nag-iingat sa kanilang mga anak, paano pa po ang isang spiritual na ama na tayo po ay tinagurian niya po na kanyang mga anak? Ang sabi po ng John chapter 1 verse 12, for those who believe, for those who receive Him, He gave them the right to become children of God. Na sa lahat ng nanalig at naniwala sa Kanya, binigyan niya po tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya yun po ang aking nais na ipahatid po sa inyo. Dapat nating malaman na ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. He's an almighty God, He is an all-powerful God, He is an all-knowing God, at dapat po kilalanin natin siya sa lahat ng bahagi po ng ating buhay. Kaya kung kilala niyo po ang Diyos, that He is an almighty God, hindi kayo mag-aalala po kahit po meron pong mga masasamang balita po na dumadami po ang mga infected ng COVID, maging kayo na nga rin po ay magkaroon po ng kinatatakutan na sakit na ito ng marami, kayo po ay magiging kampante, magkakaroon kayo ng kalakasan ng loob dahil kilala nyo po na ang Diyos po na sumasa atin ay higit po sa anuman pong pandemic na babalitaan po natin o nakikita po natin. Kaya ang nadidevelop po kung kilala natin ang Diyos, we are rest assured, dumating man ang mga sakit, ang mga masasamang balita, alam nyo po, to the point nga po na pag dumating po ang kamatayan, ay hindi na rin po natin aalintahanin po ito sapagkat pag tayo po ay namamatay, lalo na po na tayo po ay lingkod ng Diyos, ito po ay isang kagalakan po sa mata ni Yahweh. Kaya kilalangin po natin kung sino po itong all-powerful God po na ito, kung sino po itong makapangyarihan sa lahat na nangako sa atin na tayo po ay magiging Kanya sapagkat hinirang po tayo ng mga anak na ito at sa araw na ako'y kumilos, itatangi po niya ang lahat ng mga nananalig sa Kanya bilang Kanyang sarili at ililigtas niya tayo tulad ng pagliligtas po ng isang ama sa anak na naglilingkod po sa Kanya. Kaya patuloy po na kilalanin natin siya sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Magsimula po sa ating panalangin, we always have to remember that He is an all-knowing and all-powerful God. Hindi pa man ninyo sinasabi ang mga panalangin ninyo, ay patuloy alam na po ng Diyos kung ano pong nararapat para sa atin. Kaya nga noon pong New Year, sana po ay hindi nyo nakaligtaan po, nung tayo po ay nag-breaking of the bread, sabi ko po sa inyo na sana igampanan po natin yun, lalo na ng mga ama ng tahanan, may ipinanalangin po tayo ng mga pamilya at hindi po ang ating mga kanya-kanyang sarili. Alam niyo po kung bakit. Kasi alam na po ng Panginoong Diyos at kilala po natin kung ano po ang kanyang kapangyarihan sa buhay natin na kahit unahin natin ang kapwa natin, ang pangako niya ay magaganap. But seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya po, hindi lang po sa panalangin natin siya kikilalanin, sa negosyo po natin, ang lahat ng atin pong gagawin, i-lay-hands po muna natin. Kung may mga ibebenta po kayo, kung meron po kayo mga kapatid na mga pipirmahan pong mga papeles, o kaya meron po kayong mga life-changing decision na gagawin po, palagi pong iluluhod natin yan at kikilalanin po natin siya sa bahagi ng ating negosyo, sa bahagi po ng ating pamilya bago lalabas ang inyong mga anak po. I-lay-hands nyo po ang ulo ng inyong mga anak at ipanalangin nyo po na kung paanong iningatan sila ng malabay at maingat ng Panginoon, sila po ay lalabas at babalik po ng walang anuman pong alalahanin o anuman pong mga problema na kanilang kakaharapin. Hindi lamang po sa mga anak natin, pati po yung tahanan natin. Sasakay kayo sa sasakyan ninyo, i-lay-hands nyo po yung manubela, pati po yung transmission line ninyo, pwede pong masira yan pag wala po ang pagkilala natin kay Yahweh, pati po ang ating mga gulong po. Kahit po panandaliang hawak lang ho sa ating sasakyan, Lord, I bless this car na sa pamamagitan po ng inyong banal na dugo ay mailayo po kami sa anuman pong vehicular accident. Pagkilala po na si Yahweh ang may-ari ng sasakyan
at kayo po'y susubaybayan ng kanyang mga anghel kung patuloy po tayong kikilala sa kanya, maging sa pagmamaneho po natin, maging sa pagsakay po natin, even in your quiet moments po sa loob po ng bus, ng LRT po, o kaya po ay ng jeep. Palagi pong mananalangin na, Lord, bigyan niyo po ako ng discerning spirit at i-cover niyo po ako ng inyong banal na dugo para hindi po ako mahahawa ng COVID-19. At pinakamainam sa lahat, pagbalik po natin sa ating tahanan, patuloy nating idadalangin din po mga kapatid na ilayo tayo ng Diyos sa anumang sunog, lalo na po ang ating tahanan. Baka po may madulas po pagka po sa hagdanan, pati hagdanan po, ilihans ninyo yan kapatid, bilang pagkilala na ang Diyos po ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay po. Maging maliligo na lamang po tayo, Lord, wag po sana akong madulas po. At kung gagawin niyo po yan mga kapatid, nakikilalanin ninyo po ang Diyos sa lahat ng bahagi ng inyong buhay po. Ang sabi ng Biblia, pagpalain ka nawa ni Yahweh at patuloy pong bigyan ka ng pag-iingat ni Yahweh. Hallelujah! Yan po ang atin pong team verse doon po sa aklat po ng Bilang 6:24 hanggang 26. Kaya mga kapatid, pagbalik po kay Yahweh, we go back to the basics at si Yahweh po ay muling manunumbalik sa atin. Unang-una para po tayo pagpalain at tayo po ay bigyan niya ng pag-iingat, ay lalong dakila nating kilalanin siya bilang Diyos sa lahat ng bahagi po ng ating buhay. Paano pa po natin makakamtan, Pastor, ang mga blessings po at ang pagkikip po ng ating Panginoong Diyos, ang pagpapala po at ang pag-iingat niya? Ikalawa po, magkaroon tayo ng pagnanasa po sa lahat ng nais ng Diyos. Can we all say amen? Pag sinabi po natin yan, kung ano po yung gusto ng Diyos, dapat yun ang gusto natin. Kung ano po ang ayaw ng Diyos, yun po dapat ang kamumuhian po natin. Hindi ho tayo pagpapalain ni Yahweh, mga kapatid, kung ang ating mga gusto po yung kanyang kinamumuhian. Alam nyo po, may mga bagay na sinabi ang Biblia po, kung babasahin nyo lang po sa Kawikaan, doon po sa 6:16, naroroon po ang mga bagay na ayaw ng ating Panginoong Diyos. Pero alam nyo mga kapatid po, kung pagnanasaan po natin ang lahat po ng mga bagay na gustong-gusto ng Diyos, umasa po kayo, baka hindi pa matapos po ang taon po na 2022 po, ay matatanggap nyo po ang lahat ng mga pagpapalang ito. Let me read to you ang sabi po ng Psalms chapter 84 verse 2 to 3, o dito po sa aklat ng Awit 84 po, dito po sa 2 hanggang 3. Nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok, ang buo kong pagkatao ay umaawit ng may lugod. Sa masayang pag-awit ko'y pinupuri, buhay na Diyos, Panginoon, sa templo mo ang mga mayay nagpupugad, maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak, may inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar, o Yahweh, Hari namin at Diyos na walang hanggan. Ano po ang feeling ng isang mananampalataya, lalo't siya po ay mag-aalay ng panalangin, mag-aalay po ng kanyang paglilingkod, magbibigay po sa kanya pong offering sa Panginoong Diyos, kailangan ho ng pananabik, at ito po ay makikita natin kung ang lahat ng sinasabi po na nais ng Diyos ay pinagnanasahan po natin, mga kapatid. Lalong-lalo na mga inuutos po ng ating Panginoon, ang sabi po dito ni Haring David, nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Kapatid, obserbahan niyo po si Haring David. Ito lamang po ay pagpasok lamang po sa banal na templo po ng ating Panginoon. How much more pa ho, pagka ho tayo ho, katulad ng ginagawa nating face-to-face, excited na excited po tayo, katatapos lang ho ng atin pong praise and worship halimbawa, sa kasamaang palad po, temporarily po, tayo po ay nahinto sapagkat may mga patakaran ang gobyerno na dapat po nating sundin. Pero hindi tayo po natitinag, magsama-sama lang tayo sa panalangin po, mababalik na naman po yung pananabik natin every time na tayo pumapasok sa templo ng Panginoong Diyos at nagkikita-kita. But alternatively, sana po mga kapatid, bago po tayo na makinig po ng kanyang word, kaninang umaga pa lang po, bago tayo nagising, ay sinimulan po natin ang pananabik po sa mga panalangin. At pagkatapos po tayong nasabik po sa mga pananalangin, yung excitement po baga na tayo po ay makikinig po ng mga gospel songs ng Panginoon, kahit hindi maganda ang ating boses po, ay patuloy tayong aawit sa Kanya. At gayon din naman po yung mga
pananabik natin na nagnanasa tayong isulat ang mga pangalan po ng mga kapatiran na pagka wala po tayong ginagawa, ay binubuklat natin ang mga journals natin para ipanalangin po ang lahat ng mga kapatiran po natin. Kasi hindi natin po alam. Mamaya ang isang kapatiran po ay nasa bingit po ng karamdaman o kaya po ang isang kapatiran po ay pinagpaplanuhan ng masama ng isang tao, pero pagka po in-intercede ninyo, bumabalot po ang bakod ng pag-iingat, yung mantle of protection, yung cloud of protection po, lalong-lalo na pag may nag-i-intercede po sa tao na yon. Kaya pagka po katulad ng mga gawaing ito, dapat po alas 6 pa lang nagnanasa na tayo, nakapanalangin na po tayo, nakaawit na po tayo, at siguro po bago po mag alas 10 po ay nakaset up na po ang lahat ng ating gagawin. Nakabukas na po ang ating computer, ang ating pong mga cellphones, ang TV natin kung doon tayo nanonood po, para po makita ng Diyos mismo na talagang ang kapatid, ang anak ko na ito ay nagnanasa na makinig po ng kanyang mga salita. Ito pong si Haring David po, pag pananabik pa lamang po ito, papasok pa lang po sa pintuan. Wala pa ang praise and worship dyan, wala pa ang kanyang offering sa Panginoon, wala pa yung pakikinig ng kanyang salita po sa pamamagitan ng mga hinirang niyang mga propeta. Ito po ay papasok pa lang ako sa templo at nadadama na ni Haring David po yung pong pananabik. Ito po yung pagnanasa sa lahat ng nais na gawain ng Diyos. Yung atin pong mga ginagawa ho ng mga pananalangin, yung atin pong mga offering po, yung pinagkakaloob po nating pananalapi, kahit mamaya ho, GCash lang ho yung ating gagawin, pero with all your hearts, kapatid, na nais nyo yung blessings ng Panginoon din, nais ninyo, mga kapatid po, na makuha po yung kanyang pag-iingat, pakita po natin sa Panginoon kahit hindi tayo nakikita na naguhulog po sa ating mga donation boxes po, kung hindi sa pamagitan po ng mga electronic transmission po ng ating mga pagpapala po, lalong-lalo na po sa mga GCash account din natin, ito po ay pagnanasa po ng naisi ng ating Panginoong Diyos. Kasi ang lahat po ng mga gawain nito ay pagsamba sa Kanya. Kaya nga ang sabi dito ho, ulitin ko lang po sa awit 84 ho, 2 hanggang 3. Nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit ng may lugod. O kayo ho ba? Katulad nung kanina po, kahit na ito po ay naka-online lang, sinabayan nyo ba yung awitin po kanina? O ngayong araw po na ito, nakaligtaan nyo ho ba kaninang umaga na buksan po ang YouTube ninyo? Napakadami po ng mga praise and worship songs po. Ugaliin nyo po na nakikita yung pananabik ninyo sa pakikinig po ng mga music na ito. Nakada meron po kayong makikilala o bago po na makakasama, na ma-share nyo po si Kristo. Kung kayo man po ay walang kakayanan na magpahayag ng salita ng Diyos, at least po sa kabutihan po ng mga bunga ng inyong pananalig po, na sila po ay mailibre natin, na mga bagong mga kapatid po natin o kaya po ang mga kaibigan po natin ay mapaalalahanan po natin, mapakitaan po natin ng mga magagandang kalooban po, mga pananalangin at pagdamay po sa kanila, na ito po ay, sabi nga ni Pablo, papasok ni Haring David po, papasok pa lang sa templo po ng Panginoon, nananabik na, ang buong pagkatao po niya ay umaawit ng may kaluguran. Tingnan niyo po nananabik, may lugod. Ano po yon? Sa mga masasayang pag-awit ko'y pinupuri buhay na Diyos. O ano pong ginagawa niya? Yung pagpupuri, pagtataas natin ng ating mga kamay, yung atin pong gagawin na breaking of the bread mamaya, pati po ang pag-inom natin sa saro. Lahat po ito ay nais ng Diyos, at pagnasaan po natin for 2022, seek ye first thy kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam nyo kapatid, china-challenge ko po kayo, pagka na-kompleto nyo po yung buong taon po na kayo po'y nakapanalangin po, kahit hindi naman po umaga at gabi, kahit po sa umaga lang po, napakasarap po ng pakiramdam at tunay nga pong nananabik at nagnanasa ang puso natin. Kung paano pa ho, kung makompleto po natin yung umaga at gabi po for 365 days, palagay nyo ho ba hindi magagalak ang Diyos po sa lahat ng ginagawa natin? Palagay nyo ho ba hindi kayo lalagyan ng bakod ng pag-iingat? At kung kayo man po ay hindi namin nakakasama sa panalanginan po, mga kapatid, huwag nyo pong kalilimutan in your individual prayer, kapatid, na sana ho huwag kayong matutulog nang hindi po kayo nananalangin po. Na huwag kayong kakain hanggat hindi nyo napapasalamatan po ang bawat butil ng bigas na ibinigay sa inyo ng Diyos. Na kayo pa man po ay
papasok pa lang ng bahay, pasalamat at panalangin po na iniligtas kayo ng Diyos sa tiyak na kapahamakan nung kayo po ay bumahe. Hindi ho ba ito po yung mga magagandang bagay na pwede nating magawa po sa ating buhay, mga kapatid? Kaya hindi lamang po yung tinutukoy ng Bible na tayo ho ay magkaroon ng pagkilala po sa Diyos sa lahat ng bahagi ng ating buhay, kung hindi yung pagnanasa rin po sa lahat po ng naisin ng Diyos. Ano? Papasok pa lang sa templo, bubuksan pa lang yung internet, magigising pa lang ho, hindi Facebook ang kanya pong prioridad. Ang priority po niya ay dumulog po ng pagpapasalamat dahil tumitibok pa ang kanyang puso po, nagkakaroon pa siya ng kalakasan po, at may hininga pa siya na ito po ay biyaya na nanggagaling kay Yahweh. Subukin niyo po ang Panginoong Diyos sa mga aral na ito. At kung hindi po bumagsak ang pagpapala at ang pag-iingat niya, sang-ayon po sa ating binasa po sa aklat po ng Bilang 6:24 hanggang 27. Kaya mga kapatid, ikatlo po, hindi lang ho yung pagnanasa po sa lahat ng mga bagay na ito, kung hindi yung pakikipag-usap sa lahat ng pagkakataon po sa Diyos. Sabihin nga ho natin, sa lahat ng pagkakataon, in every circumstances, in every moment po. Hindi po masama na atin pong siya'y pasalamatan kahit na po tayo ay naglalakad. O kaya po, halimbawa mga kapatid, hirap na hirap po kayo, lalo na ngayon po na maraming mga tao po sa mga malls o mga pumupunta po sa iba't ibang dakong lugar. Pero halimbawa ho, nagkaroon kayo ng bigla pong bakanting parking space. Kahit po maliit ho na pasalamat, thank you Lord, dahil napakabuti mo at binigyan mo po ng pabor ang iyong anak. Kaya ho, makipag-usap tayo hindi lamang po sa pamagitan po ng araw-araw na panalangin. Kung hindi, parang kausapin natin siya na siya po'y katakatabi natin at kaibigan po natin. Mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Buhay po ang Diyos. Hindi po kayo titignan ng ibang tao na meron po kayo na sira o kaya po kayo ay wala po sa inyong katinuan, kasi hindi po nila masasabi na ang Diyos po ay patay. Ang Diyos po ay buhay at nakakausap natin siya at siya po ay tumutugon sa pamamagitan ng kanyang mga salita po sa Biblia. Kaya sabi po ng awit 84:8 hanggang 9, ang mga pananalita po ay ganito. Ang sabi po dito, dinggin mo ang dalangin ko o Yahweh, makapangyarihang Diyos o ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod. Basbasan mo ang aming Diyos, itong hari naming mahal, pagpalain mo po siya pagkat ikaw ang humirang. Tignan niyo po, you always pray for guidance and blessing po. Lalo na po mga kapatid, yung pagbabasbas po at yung pagpapala palagi nating hihingiin sa ating Panginoon. Kakain po tayo ng merienda, Lord, basbasan niyo po at pagpalain po ang tinapay na ito, ang kanin po na ito, ang amin pong uulamin po. Maraming salamat po. Ganun mga kapatid, sa lahat ng pagkakataon, whether you eat or you drink, you give it all or you give the highest honor unto God, bilang mataas na pagpupuri at pagpaparangal sa Diyos. Kaya po, sasakay kayo ng kotse ninyo, Lord, bless this car, Panginoong Diyos, lalong-lalo na po ang gulong, transmission, manubela po, na basbasan mo at pagpalain po ang biyahe ko na ito. Traveling mercies, kapatid. Ito po ay pakikipag-usap sa Diyos na kung tayo po halimbawa ho ay papasok po sa banal na templo, lalong-lalo na po, lumalaganap ang mga hawaan po ng COVID-19. Lord, i-bless mo po ang katawan na ito, i-bless niyo po, Panginoong Diyos, at basbasan niyo po ang aking immune system na kahit makaharap ko po ang lahat ng may mga COVID po, ay hindi ako mahahawa. Ganun o, kausapin niyo ang Diyos palagi. Panginoon, ako po ay lalabas. Marami pong mga masasamang loob ngayon, Panginoong Ama, pero meron po akong pag-iingat na mga anghel mo sapagkat sinabi mo sa aklat ng awit, Panginoong Diyos, ang lahat ng natatakot sa iyo ay pinalilibutan po ng inyong mga banal na anghel. Kausapin po natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid, maging sa ating mga negosyo. Lord, may mga order po sa akin. Panginoon, basbasan mo at pagpalain po ang lahat ng mga delivery na ito na lalo pong dumami pa ang mga suki ko at wag po akong maloloko sa lahat ng mga transaction po. Basbasan nyo at pagpalain nyo po ang gawain ito. Lahat ng aspeto po ng buhay natin may pakikipag-usap po sa Diyos yan. In short, may panalangin at pagpapasalamat sa Diyos. Kaya nga po ang sabi ni David dito, pakinggan mo ang aking dalangin, o Yahweh, makapangyarihang Diyos, o ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod. Ano po ang pagdika niya? Basbasan mo at pagpalain niyo po
ang lahat ng inyo pong mga hinirang. Yun po, huwag niyo kakalimutan yung salita po na basbasan at pagpalain niyo, Panginoon, ang lahat ng gagawin ng kamay ko, ang lahat ng aking sasabihin, ang lahat ng aking titignan, ang lahat ng akin pong maririnig, ang lahat ng akin pong lalakaran. O yan o, kumpletong-kumpleto na. Sa pag-recap po natin, paano po natin makikita ang pagpapala at ang pag-iingat po ng ating Panginoong Diyos. Unang-una ho, yung pagkilala po sa Diyos sa lahat ng bahagi ng ating buhay. All aspects of our life po, kikilalanin natin po si Yahweh. Ikalawa po, yung pagnanasa natin sa lahat po ng mga nais ng Diyos, lahat po ng mga kabutihan, lahat po ng mga gusto niya. Haranahin natin ng Diyos na mga awitin po. Hawakan natin ang puso niya. Talikuran natin ang mga kasalanang ayaw ng Diyos. At tayo po ay magnasa sa lahat ng kabutihan po na nais niyang magawa po sa buhay natin. Ikatlo ho, yung pakikipag-usap po sa Kanya sa lahat ng pagkakataon po. Ano man ang gagawin natin. Paggising na paggising sa umaga, kausapin at pasalamatan si Yahweh. Pag tayo po'y matutulog, pasalamatan po, dakilain at basbasan nawa po tayo ni Yahweh. Sa atin pong pagkain, ito po nakakalimutan natin. Minsan sa sobrang gutom natin, tayo po ay ngumunguya na. Pero kasalanan yan, kapatid. For 2022 po, we will acknowledge po at pasasalamatan ang Diyos bago po tayo magsubo po ng kanin sa bibig natin dahil siya ang nagbibigay niyan, at kung wala po yung mga bigas at mga ulam na yan, tayo po lahat ay magugutom. Mga kapatid, basic lang ho itong tinuturo ko, pero subukin ninyo ang Panginoong Diyos kung hindi po ibuhos niya ang lahat ng pagpapala po mula sa langit, sapagkat yan po ang tema natin, ang pagbalik kay Yahweh 2022. Ikaapat at huli sa lahat, ano ho ba yung pagtitiwala po sa Diyos sa lahat ng pangyayari? Mga kapatid, do not worry, for tomorrow will worry about itself. Tayo po lahat ay nangamba, baka may mamatay na naman po nung nakaraang taon po na mangyayari na naman ngayon. But lahat po ay pagkatiwala natin sa Diyos. Sabi ng awit 84:11 hanggang 12 po, in the book of Psalms chapter 84 verse 11 to 12, pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang, kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. O Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang magtiwala sa iyo'y masasabing mapalad. Ano daw po ang nagtitiwala kay Yahweh? Masasabi pong mapalad, mga kapatid, sapagkat tunay nga po, mawawala yung agam-agam, yung anuman pong problema, pagkabalisa po natin. Halimbawa lang ho, lalabas tayo, Lord, ikaw naman ang may control ng buhay ko. Kung loloobin mo na ako'y mabuhay, salamat po. Kung ako'y kukunin nyo na, nasa ilalim naman po ako ng inyong banal na kapangyarihan. So hindi ka magwo-worry, anuman po ang mangyari sa atin paglabas po natin. O kaya po, kakain po tayo. Lord, ikaw po may kapangyarihan, Panginoong Ama. Ingatan niyo po ang inyong lingkod na wag po akong mabulunan. O kaya may mga masamang sangkap po sa pagkain. Ako po ay nagtitiwala sa inyo. Maging sa pagkain, iingatan niyo po ako. O, di ba ho? O kaya ho, pagka tayo po ay lalabas po sa isang lugar na alam natin po, baka po may mga COVID po na infected. O Lord, ako po ay lalabas po. Kasama ko po ang pagtitiwala sa inyo, Panginoong Ama. Kung loloobin mo po na ako'y magkasakit, wala akong magagawa. Pero kahabagan niyo po ako na maprotektahan po ako at malayo po ako sa COVID infection. Di ba po? Kaya lahat ng ating gagawin po at lahat ng mga pangyayari po, ipagkatiwala nyo lang sa Diyos. Ano po ang benepisyo nito? Mawawala po ang lahat ng mga agam-agam, pagkabalisa, worries and anxieties, at magiging mapayapa po ang buhay natin. In so doing, ang atin pong pagpapala at ang atin pong pag-iingat ay makakamtan po natin kay Yahweh. Hindi lang po yung pagpapala at pag-iingat po. Bilang pagtatapos, mga kapatid, ito po ang atin pong makakamtan pa kung marunong po tayong magtiwala, tumawag po kay Yahweh, patuloy tayo po na kumikilala sa Kanya at nagnanasa ng mga bagay na nais niya, bukod po sa pagpapala at bukod po sa lahat po ng mga matatamasa nating pag-iingat. Sabi po ni Pablo sa 2 Korinto 13:14, in the book of 2 Corinthians chapter 13 verse 14, nawa ay sumainyong lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Can we all say amen po? Gusto niyo ho ba na tayo po ay magtanggap o tumanggap po ng kagandahang loob ng Panginoong Jesus? Sabihin po natin, amen, mga kapatid. Nais po ba natin ang pag-ibig ng Diyos? Sabihin po natin, amen.
Nais po ba natin ang pakikisama ng Espiritu Santo? Hallelujah po. Sabihin po natin amen palagi mga kapatid. At ang atin pong kapahayagan sa aklat ng bilang 6, doon po sa 24 hanggang 27 ay tunay nga pong magaganap sa buhay po ng bawat isa. Kaya mga kapatid, dito po nagtatapos ang ating mga preaching, ngunit patuloy pa rin po nating ipagkatiwala sa atin pong Panginoong Diyos ang ating buhay at sa pamamagitan po ng panalangin muna natin na ito, i-consecrate po muna natin ang atin pong pagsasaluhan ng mga tinapay at ang iinumin din po natin sa saro po. Tayo po lahat mga kapatid ay dumulog po sa banal na presensya ng Panginoon. Nagpapasalamat kami Panginoong Ama dahil wala na pong makahahadlang upang makamtan po namin ang mga pagpapala at pag-iingat nyo po for 2022 po sa lahat ng inyo pong mga anak. Ito po ay panahon ng pagbalik na kay Yahweh sapagkat kami po ay nakakakilala Panginoong Diyos sa mga tanda po ng panahon na ikaw po ay malapit nang magbalik. Ihanda mo po ang aming mga kalooban para ikaw po ay mapaglingkuran namin ng buong puso, ng buong kalakasan at ng buong kaluluwa namin. Ama po, sa langit, patawarin niyo po kami palagi at hugasan po kami para maging karapat-dapat po kami, Panginoong Ama, sa lahat po ng amin pong gagawin na mga banal na hapunan po na ito at pag-alala po. Panginoon, patawarin niyo po kami from the top of our head to the soles of our feet. Ano man po ang mga nagawa namin pagkakasala na hindi po lingid sa inyong kalooban, iningi na po namin ng tawad upang hindi po namin anihin ang lahat ng mga sumpa po na amin pong nabasa at pinahayag po ni Pablo mula po sa pag-alaala po ng inyong pong banal na katawan at ng dugo. Kaya Ama, maraming salamat po sa umaga na ito. Basbasan niyo po ang lahat ng tinapay na ito na maging kalakasan po namin at katatagan po ng bawat isa. Kaya Panginoon, ang mataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray po. Amen and amen. Ngayon naman po mga kapatid ay ihanda po natin ang kapirasong tinapay na atin pong pagsasalu-saluhan at gayon din naman po ang atin pong iinumin sa saro because it is the first Sunday po of the month and the first Sunday po ng buong taon ng 2022. Napakaganda pong pagkakataon ito para papurihan po natin ang Diyos, dakilain siya at atin pong pasalamatan. Gaya po ng ipinanalangin natin kanina, humingi po tayo ng kapatawaran kasi ang sabi po ng Bible, for those who eat and drink without discerning the body of Christ, eat and drink judgment on themselves. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have already fallen asleep. Kaya mga kapatid, patuloy po ang atin pong pag-alaala sa mga banal na gawain, nahingi na po natin ng tawad, at tayo po ngayon ay dumako na po sa atin pong banal na gawain na ito. Sabay-sabay po nating hawakan ang tinapay. Ang sabi po ng banal na kasulatan, 2,000 years ago in the cross of Calvary, ay inialay po ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang sariling katawan upang kung sino man ang manalig sa kanya ay hindi na po mapapahamak, kundi magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Sambahin natin ang Amang nasa langit, papurihan natin si Jesus, dakilain po natin ang banal na Espiritu ng buhay na Diyos dahil po sa kanyang kagandahang loob, lahat po tayo na nanalig sa kanya hindi na po mapapahamak sa naglalagablab po na apoy ng impyerno. Sabi po ng Biblia, for I received from the Lord that which I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night that he was betrayed, he took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay. Hallelujah, hallelujah. Ngayon naman po ay hawakan po natin ang baso o ang saro po na ito po ay sumasagisag sa dugo ni Kristo. Na ang lahat po ng nanalig sa Kanya ay nagkaroon po ng buhay na walang hanggan at nahugasan po ang lahat ng kanilang kasalanan. Sabi po ng Hebrews chapter 9 verse 22, without the shedding of the blood, there is no remission of all our sins. Kung walang pagtigis ng dugo ni Kristo, ay wala pong ikapagpapatawad ang lahat ng ating nagawang mga pagkakasala. Kaya po ito po ang sabi ng banal na kasulatan, in the same way after supper, he took the cup saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink of it in remembrance of me. For whenever you eat of this bread and you drink from this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Purihin po ang Panginoong Hesus, sabay-sabay po nating inumin. Dakila't mapagpalang Ama, ang lahat po ng kapurihan, pagdakil at pagpapasalamat po ay tanging sa iyo lamang. Ito po ang aming
taas na pagpuri, pagdakila sa inyo sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Good morning po. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa ating pastor na pinagpala na naman tayo ng salita ng Panginoon ngayon. At alam po natin na ano man ang mangyari, ang pagpapalang at pag-iingat ng Panginoon ay sumasa atin sa lahat ng pagkakataon. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating tithes and offering at bago ko po ipanalangin ang ating mga kaloob, nais ko lang pong basahin ang sabi po ng Panginoon sa pangalawang Korinto 9:6 hanggang 8. Sabi po dito, ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. We praise you. Glorify you, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa gagamitin mong daluyan ng iyong pagpapala sa umagang ito, Panginoon. Maging ito ay chikas lang, O God. Alam po namin na kayo ang magbabalik sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. Maraming salamat sa mga anak mo, Panginoon, na patuloy na pinagpapala mo sa kanilang mga negosyo, mga trabaho, Panginoon. Dalangin namin ang pag-iingat mo sa lahat ng mga anak mo, Panginoon, na patuloy na nagtatapat sa mga pagbabalik ng mga kaloob sa inyong iglesia at nawa ang mga kaloob na ito, Panginoon, magamit sa ikalalago ng iyong ubasan, Panginoon. Dalangin din po namin doon sa wala pang mga trabaho. Pagpalain mo po sila at ipagkaloob mo ang desire ng kanilang puso na makapagtrabaho din upang maging daluyan din ng iyong pagpapala, Panginoon. Kayo po ang maitaas sa aming pagkakaloob, Panginoon. Kayo po ang maparangalan. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah, Lord. Ngayon po, Huwag na magpabuti. Ikaw ang kabilang na hindi magkukulang. ang Lord po natin, si May 1:6. Bakit kailangan ka? Higit pa. Po ay makikita Lahat mo kailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahirap pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Higit pa. Ayan. Pagpalain po kayo sa mga daluyan ng pagpapala. Rin po ang Panginoon. Ngayon po, dadako po tayo sa ating mga pagbati. Marami po tayong mga nagdiriwang ng kaarawan sa pagpasok ng 2022. Happy birthday po, January 6, kay Sister Josie Bunagua. January 8, happy birthday po kay Brother Roberto Cirilo. At ang mga nagdaraos po ng wedding anniversary, Brother Danilo and Sister Miraflor Lozano, January 7 po. At January 8, Brother Andrew and Sister Vicky Visda. Happy birthday po and happy anniversary po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Happy Panginoon. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ngayon po, dako tayo sa ating mga paalala po. Pagpatuloy po natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Wag po tayong magsasawa dahil ang nais po ng Panginoon ay siya ay mapagpala sa lahat ng ating mga ginagawa sa araw-araw. Bible study po natin ay patuloy na po this week.
Wednesday po, alas 7 po ng gabi. Sana po makita po namin kayo sa ating mga Bible study. Marami po tayong matututunan dito at tunay na ang Lord po ang magbibigay sa atin ng karunungan sa pamamagitan ng ating mga pastor. At ang ating prayer meeting po, tuloy-tuloy po ito tuwing alas 8 po ng gabi. Via online din po ito, via Facebook po. Mayroon po na sinishare ang ating head ministry sa prayer at pwede po kayong pumasok doon. At kung hindi naman po kayo makakapanalangin, kahit mag-amen lang po kayo, makakasama na po kayo sa aming panalanginan. At kung gusto niya naman pong manalangin, sabihin niyo lang po sa amin. Don't watch prayer po at mayroon po tayo ditong Lord Supper every 5 AM po ng umaga. Maaga po tayong gumigising para manalangin. At ang sarap po na nag-uumpisa tayo sa panalangin tuwing umaga. Tuloy din po, sa every night po, mayroon din po tayong prayer meeting prayer tuwing gabi, alas 8 po yun, araw-araw mayroon po tayo. Nawawala lang pagka mayroon pong Bible study. Ayan po, kung mga may nais po na pagpalain kayo ng Panginoon, patuloy lang po kayo magkaloob. Ito po ang ating GCash account sa pangalan po ng ating treasurer. Hindi po kayo mawawalan kapag kayo po ay nagbigay sa Lord. Ito po ang kayamanan na hindi mabubulok, hindi masisira ng anuman, langgaman o ano. Ito yung kayamanan na iniipon natin para sa Panginoon. Ngayon po, dadako na po tayo sa ating final benediction at closing prayer ng ating pastor, Pastor Archie. Tapos na po tayo sa service natin. Maraming salamat po sa Lord, Sister Amy, sa lahat ng announcement at kay Charles din, sa lahat ng music ministry po natin na kayo po ay kinasangkapan ng Panginoong Diyos na magawa po na live ang atin pong praise and worship po kahit wala pong face-to-face ay naganap po. Kaya tayo po ay dadako na sa atin pong panghuling panalangin. Tayo po lahat ay yumuko. Dakila't mapagpalang Ama, ako po ay nagpapasalamat sa mga natapos po na banal na gawain na ito. Lahat po ng inyong kalawalhatian ay nakita po at nadama po ng bawat isa. Ang kagalingan po ay aming nakamtan sa pamagitan ng sugat at mga latay ni Jesus at walang pagkakataon po na hindi niyo po kami blines sa lahat ng antas po ng aming buhay. Kaya po sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, patuloy ko pong binabasbasan ng mahabang buhay, ng pag-iingat, ng kagalingan po ng aming mga pangangatawan, ng maayos po Panginoong Diyos na inyo pong gabay at patnubay, magandang kalusugan po at pagyaman ng aming mga negosyo at aming po mga trabaho. Pagpalain niyo po Panginoong Diyos sa pamagitan ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, sa pag-ibig ni Jesus po at ng karunungan po at ng katalino ng Santo at Banal na Espiritu, ang lahat po ng mga ministry heads, ang mga elders, ang lahat po ng mga kabataan, ang lahat po ng aming mga taga-subaybay po at ang mga prayer warriors po namin, Panginoong Ama. Na sa umaga po na ito, patuloy ang aming pagsusumamo, gaya po ng aming tema at binabasa po sa Aklat ng Bilang, 6:24 hanggang 27, pagpalainawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabaganawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh, ngayon po at magpakilan paman. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Ang mataas na kapurihan ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang Panginoong Diyos. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa ating Panginoon.